Magandang araw po, binibining makuha. Ngunit ang unang ating tatalakayin ay tungkol sa kasaysayan ng pamamahayag sa Pilipinas. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay muling nagbalik noong 16 na kung saan sa unang panahon nito at gumagana ang pamahayagan noong tungkol sa England at sa Europa. So, noong 1637, si Thomas Pilgrim, ang father of Filipino printing, ay nagbusan ng unang Philippine newsletter na tinatawag na Successos Philippines. Si Best Superior Gobyerno ilunsad sa pamamagitan ni Governor Fernandez de Orberas noong Agosto 8, 1811. Noong Disyembre 1, 1846, dumating ang unang pahayagan na tinatawag na La Esperanza na kung saan ito ay nagbigay ng daan upang mas tumami pa ang tulad ng La Estrella at Rayo de Manila. At noong 1862, si Mariano Zubilla ay nagtatawag upang nilihos ang pahayagan na tinatawag na Med Católico Filipino. El Porvenir Filipino, ito ay pinamumunuan ng dalawang edisyon yan isa sinimulado ng Lopez Bernardo. Noong 1887, ito ay simula ng pag-usad ng palagay ng pahayagan dito sa Pilipinas at sinimulan dito noong April 1887 at kapanganakan dito ng La Union. Ano naman ay sunod naman ay ang panahon ng mga Amerikano. So, sa panahon ng mga Amerikano, matapos tagunin ang Kastila ng mga Amerikano, ay gumagana na ang mga Ingles na pamahayagan. Noong Oktober 11, 1800, itinatag ang Manila Times ng Thomas Gow. At isa din sa pamahayagan na industriya dito ng mga Amerikano ay ang pinakaunang pahayagan na ang Manila Daily Bulletin noong Pebrero 1, 1900. Ngayon naman ay dako tayo sa panahon ng revolusyon. Noong Pebrero 1800, inilathala ang La Solidaridad bilang tagapagbalita ng revolusyon, na kung saan may katkaran sila sa nakatawag na pamahayag ng kapayapa para sa reforma at kaunlaran ng ating Pilipinas at upang ilahari nila kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari dito sa Pilipinas at sa ating demokrasya. Ang mga kawalan nito ay sila pamahayagan ay sina Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Mariano Jose, Andres Bonifacio, Pio Valenzuela at Luciano Lopez. Ngunit hindi rin ito nagtagal at nawala ito noong Nobyembre 15, 1925. Ngayon naman ay dako tayo sa panahon ng mga Hapones. Nang dumating ang mga Hapones dito sa Pilipinas, ang pahayagan sa Pilipinas ay ang pahayagan o pinakapahayagan dito sa Pilipinas ay tumigil sa pagtatrabaho dahil tumigil sa pagtatrabaho maliban lamang sa mga pahayagan na ginagamit nila sa kanilang plataforma. Noong Oktober 12, 1942, ang kadena kasama ang Ramos Process o Liwayway ay pinahihintulutan na mag-ala ng regular sa ilalim ng sesona ng Japanese Imperial Navy. Sila ang nag-imprenta ng mga periodicals na inilipat sa ilalim ng Osaka Greenwich Publishing Company na itinatawag sa pamamagitan ng Manila Shibuya Corporation. Ngayon naman ay sa pagkatapos ng panahon ng liberasyon. Noong April 1946, nanalo si Manuel Rojas bilang Pangulo at si Sergio Esmilla ay nagtatawag ng Morning Sun at si Manuel Rojas naman ay nagtatawag ng Daily Times at Balita. So noong Mayo 27, 1945, ang Manila Times ay libo-libong naglalakad at ngunit ito ay nagiging tabloid at naibangon din yung iba at nagpapinti Roses ng Times.
words ever. Ngayon naman ay dapat tayo sa batas, di ba? Kung isang ito, siya dalawa, itinaguyod ni Enrique Romualdez ang Philippine Daily Press. Kung isang ito, siya muling pagbukas ng Daily Express at Manila Bulletin. At nung idineklara ang batas ng Librado sa September 1921, ang mga pahayagan sa Pilipinas o sirkulasyon ng mga pahayagan dito sa Pilipinas ay muli nagsara. Kabilang na dito ang mga istasyon sa TV, sa radyo at mga iba pang pahayagan na makukunan natin ng mga impormasyon maliban lamang sa mga pahayagan na nasa ilalim ng pamumuno ng pamahalaan o ng administrasyon. At dahil dito, gumawa sila ng attentive o mosquito press na kung saan ginagamit nila itong instrumento sa pagpapahayag ng pagtuto nila sa pamumuno ng administrasyon. Ngunit ito pa rin ay nagiging taboy dahil alam niyo naman, pag mapapangalihan yung kaupo, wala talagang magagawa kahit na sino. Ngayon naman ay pagtapos ng batas militar kasal at piyanso. Tapos pagkatapos natin ng batas militar, ito na rin yung gobyerno ng pagkasigla ng gobyerno ng pamamahayag dito sa Pilipinas. So, dito na nagsimula ang pagsibol ng mga broadsheet, tabloid, mga magazine, at iba't iba pang mga pahayagan na pinukunan natin ng mga informasyon. So, dito na rin pumapasok yung mga pagpapalakot sa pagtimalak ng pagsulat sa iba't ibang suratin. So, kagaya naman ng pinag-ibig amas kanina, ito lamang ay tungkol sa mga journalism kung saan ang mga bawat paral ay lumalakot na yung ganito. At ang salitang batas, sa 1927, ito ay pagbuo ng bagong konstitusyon sa Pilipinas na nagpapasigla ng malayang pamamagitan dito sa Pilipinas. Dahil dito na nabuo yung malayang pagpapahayag. So, dito na rin gusto yung online platforms na pinagpupunan natin ng mga balita. Ito naman ay tulad ng CNN Philippines, ABS-CBN, JFK, Newsstars, CNN Philippines, at maraming pa iba. Tapos saan, patuloy pa rin itong lumalaganap at ginagamit na ito sa pagkuha ng informasyon, lalo na sa Facebook. Dahil naman ay kakamalis kasi isayan ng pamamahayag sa mundo. Ito ay may walo. So, unahin natin ang sinaunang sa sinaunang panahon. Ang mga ito ay karaniwang mga inscription sa bato, fireballs, palibog, lawag-luwag, na nagkakaman ng emosyo, batas, o ulan ng mga pangyayari. So, alam ko familiar na ito sa inyo dahil sa loob ng panahon, kalamitan nila ito sinuugit sa mga bato, sa mga pera, kung saan ginagawa nila sa mga research nila ginagawa ito. Basihan kung bakit nila nalaman na doon kung ano ba talaga yung mga batas, yung mga ulat na ginawa nila doon. Halimbawa dito as yung unique work ng ginawang inuugit nila yung mga impormasyon na gusto nila, yung mahalagang impormasyon. Sa panahon ng Gresya at Roma, ang Gresya at Roma ay mahalaga ang kanilang ginagawa ng papel sa pagpapaunlad ng pahayagan. Dito na nagkaroon ng mga pampubliko, anunsyo, mga pahayagan at mga aklat na naglalangan ng mga balita, opinyon, at mga pampalitan na gawa. Pakibasa ng salitang panahon ng Meshigar. Gitnang panahon, ang mga monasteryo ay nagsisilbing mga sentro ng kaalaman at naglalathala ng mga manuskrito. Para sa iyo, ano ang iyong naiintindihan ba sa sentro nasa? Noong sa gitnang panahon, ang mga monasteryo ito siya nagsisilbing sentro o kanang murag source ng kanilang kaalaman na nilalathala sa mga manuskrito. Tama ang sentro ng pagkakita
Kaya naman ay lamang tayo sa ikalabing-walong siglo. So, ang Repubulasyong Franciscan, ang Repubulasyong Amerikano, ay pagtutulong sa pagpunan ng kayanan pinamaasakap na sa pagpapahayag ng mga ideya ng kalayaan at demokrasya. Kaya naman ay dapat tayo sa ikalabing-siyam na siglo. So, ang pagpapayagan ay naging mas commercial at mas simbolang malathala ng mga ikaw-opinyon at mga kalastas. Binibining na siya na ito ang iyong naiintindihan. Sa aking naiintindihan ay ikalabing-siyam na siglo, ang mga pahayagan nito ay naging mas commercial at maraming mamalathala ng mga balita, pati opinion at mga katanastan. So maraming salamat. O ito na rin yung simula na kung saan ang mga pamayagan ay nasimulan na rin sa iba't ibang mga kagawa na ito sa iba't ibang mga bigla na kung saan na ipapahayag na ito na papahali ito sa mas maraming tao. Kaya naman dako tayo sa ikalabing-dalawang siglo. So ang pagdating ng radyo, telebisyon at internet ay nagdala ng mga bagong paraan ng pagpapahayag ng balitaan at impormasyon. So sa panahon ito, dito din mas umaasa ang ating mga experience